Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa mga special guests ng Itbulaga Studio ngayong araw po ng Miyerkules. Walang iba kundi ang mga BFP or ang Bureau of Fire Protection. Dahil nga po ngayong March, Fire Prevention Month. Tuwing Marso mga kadabarkads, pinagdiriwang natin ang Fire Prevention Month bilang paalala na mas mabuting mag-ingat kaysa po magsisi. Siyempre, kasama natin ang Bureau of Fire Protection sa pagpapalaganap po ng kaalaman kung paano maiwasan ang sunog sa tahanan, paaralan at komunidad. Katunayan yan kanina, meron pong ilang paalala ang mga BFP sa mga dabarkads natin. Unang-una, bawal daw po yung octopus, alam niyo naman siguro yan. And syempre, i-check ang mga cable at saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila or lutuan. Maghanda ng fire extinguisher at emergency plan. Turuan po ang pamilya ng tamang fire safety. Dahil sa pag-iingat, buhay ay naliligtas. Samantalang kanina, kinaaliwan naman po ang matchi-matchi na kasuotan ni Bossing Vic Soto at Paulo Ballesteros. So ngayong araw po ng Miyerkules, wala si Maine Mendoza, nakalib siya ngayon to celebrate birthday syempre with her loved ones. So kahapon habang nanonood tayo ng Itbulaga, birthday celebration ni Maine, may actual birthday celebration din siya kahapon kasama po ng kanyang mga mahal sa buhay. Nariyan pa nga po at may pa-surprise si Arjo Atayde sa kanyang cake while Maine Mendoza mangyak-yak at kilig na kilig. At kahapon din nilabas po ni Arjo Atayde ang pictorial nila ni Maine Mendoza kalakip ang isang birthday greetings. Sabi nga po dito ni Arjo, "Through all the ups and downs, I'm so grateful I get to do life with you. Happy birthday, my love. I love you so much." Sa pag-celebrate nga po ng birthday ni Maine Mendoza sa Itbulaga Studio, meron pong pa-food court si Maine. Andyan po ang sagu, potato corner, red mango, and syempre secret sauce. At marami pa pong iba na siyang in-enjoy nga po ng ilan sa mga clones natin. Samantalang sa kasagsagan po ng birthday celebration ni Maine Mendoza sa Itbulaga, meron po akong nadaanang post mula po sa isang page. Sabi dito, kung noon, sandamakmak na cake ang ipinapadala sa studio sa tuwing kaarawan ni Maine Mendoza at panay trending ito sa social media, ngayon ay tila hindi sila relevant at wala nang may pake. Tapos nakapost dyan, birthday ni Mengay, wala nang may pake. So wala na daw pong nagpadala ng sandamakmak na cake mga kadabarkad. So hindi ata siya nanood ng Itbulaga kahapon at pinakita nga po doon yung mga sandamakmak na cake at mas marami pa nga daw ito kumpara nung nakaraang taon. Siguro lampas 30 yun mga kadabarkad. Sobrang dami. 2 table po yun mula sa mga advertisers, sa mga fans club niya, and syempre sa mga supporters. Sobrang dami nun mga kadabarkads kaya hindi ko magets kung saan nagmumula yung sinasabi ng isang page na wala na daw may pake sa birthday ni Maine Mendoza. So paramihan pala ng cake ang relevance ngayon mga kadabarkads. Nakakaloka naman ang bashers ni Maine Mendoza. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa post from Cristina Ignacio para yan kay Jerome Ibardome. Ayun nga dito, today I just want to say how proud I am to be part of Geromantics Global. This is more than just a fandom. It's a family, it's a movement, it's a purpose. Being a Geromantic means supporting with love, spreading positivity, uplifting one another, and standing together no matter where we are in the world. We celebrate achievements, inspire growth, and remind each other that unity and kindness still matter. Grateful for this community, grateful for the connection, grateful for the purpose. So ayan po mga kadabarkads, another outreach project na naman ito by March 8, 2026 for Geromantics. Grabe mga kadabarkads, nakaka-proud.
maging isang geromantics. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga singing queens natin na kung saan still wala pa rin sila sa Eat Bulaga. Ngayong araw po ng Miyerkules, live na live ang Eat Bulaga. So patuloy pa rin po silang hinahanap mga kadabarkad sa programa po ng Eat Bulaga dahil ilang linggo na po kasi silang wala, hindi napapanood sa Eat Bulaga. Kung makita man natin, pa isa-isa, dalawa, 'di ba? Pero yung buong grupo, hindi po sila nabubuo mga Kadaver Gods. Dahil dyan, maraming ang nagtatanong kung parte pa daw ba sila ng naturang programa. Kasi kung titingnan niyo po mga Kadaver Gods, yung mga ganap na mga singing queens natin ngayon, watak-watak, may iba't ibang ganap sa SQ Jean, nasa ICU para po bantayan yung kanyang nanay na tinatawag dahil syempre kinakailangan po nun ng intensive na pangangalaga. So, while yung ibang mga SQ naman natin mga Kadaver Gods nasa gala kasama ang kani-kanilang mga mahal sa buhay. So, nakakalungkot lang na dati na papanood natin sila everyday. Tapos biglang ngayon, 'di ba? Iba-iba na po yung ganap nila. Tapos watak-watak na sila. Nagkikita sila sa labas ng Itbulaga, pero hindi na natin sila makita sa programang Itbulaga ng sama-sama. Kaya hindi po maiiwasang mapatanong yung iba na nasaan na po ang mga singing queens? Parte pa rin ba sila ng Itbulaga? Panawagan nga po ni Jose Ignacio, TBJ, please consider the idea of please mixing of the singing queens and the clones appearance on each episode of Itbulaga. Like 2 or 1 or 1 or 2 for each side. We understand if you can no longer making them complete, so maybe this would be the best idea. Both sides has representative. So plus 1 po mga kadabarkad sa idea po ni Jose Ignacio sa kanyang panawagan sa TBJ Production kasi parang straight, no? Ilang linggo wala po yung mga singing queens kaya naman hinahanap sila ng mga dabarkads at ng mga televiewers natin. Parte pa nga kaya sila ng Itbulaga. Yan ang isa sa mga katanungan ng mga dabarkads natin. So sa ngayon mga dabarkads, masasabi natin na parte pa rin sila ng Itbulaga. Yun nga lang po, standby muna sila, pero parte pa rin sila ng programa. Waiting na lang sila sa mga gagawing schedule ng TVJ production sa Itbulaga. So kung may schedule sila bukas, edi tsaka lang sila pupunta doon. So ganun po mga kadabarkads ang setup nila. Hindi tayo sanay pero dapat po tayong masanay dahil mismong management na po mga kadabarkads ang nagbigay ng ganitong schedule sa kanila. Alam naman natin ang pinagdadaanan po mismo ng MediaQuest or ng TV5, hindi po ba? Sabi nga hanggat maiksi ang kumot, matuto pong mamaluktot. So paano mga kadabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.